So, hello mga kulitshop, isang magandang tanghali po sa ating lahat. So, ayan guys, may papakita ko sa inyo ngayon. Common na sakit ng Toyota Altis or ng mga Altis na radiator, ano? O, Toyota radiator. Ayan, yung nasisira yung nipple niya. Ayan, sa radiator, yung overflow. So, buti na lang kaninang umaga, nakita ko na siya na may mga tagas-tagas, ano. Ayan, at nung kinalug-kalug ko nga to, ayan, nasira na siya. Putol. So, ito yung mga parts na nasa loob ng hose na malambot na yung pinaka-plastic. Altis kasi yung kanyang ibang parts ay plastic and aluminum. So, yan yung mga common na sakit niyan kasi nga sa init, tapos coolant, chemical, lumulutong yung mga plastic. Ano. So, buti na lang hindi tayo nakaalis muna bago nangyari to. Kung hindi, malamang hindi natin mapapansin, mag-overheat na tayo, maubusan tayo ng coolant. So, meron ditong ginagawang paraan guys, na bili sila nung nipple. So, ang ginagawa, pinapasok dyan yung nipple, tapos may thread na 8, and then mayroong outlet na 12. So, yun ang mangyayari dyan, yun ang ginagawa nilang ibang remedyo. So, dito kasi sa sitwasyon ng sasakyan natin, hindi natin alam kung gano'n nakatagal tong radiator. May nakapagsabi kasi sa akin na every 5 years kailangan nagpapalit tayo ng radiator na to kasi plastic nga siya, no? Prone siya sa mga ganyang sitwasyon na pwede siyang masira na ganito. Dito sa pillar, meron itong plastic din, ayun, ganyan din yung sitwasyon niyan. May hose din dito. Meron akong nakita na pinapalitan nila to ng aluminum para iwas na rin ng ganong sitwasyon dito kasi yan dire-diretso yan dyan yung overflow. Yan. Bala ko na bumili na lang ng radiator tapos ako yung gumawa. Ang problema lang is may injury nga tayo sa kamay. At para sa inyong kaalaman, medyo muntik pa nga ako mahimatay no, nung medyo nagkamali ako ng pisil dito sa injury natin sa kamay. Ano. Kaya pinag-iisipan ko kung tatawag na lang tayo ng backup, no, para magawa natin itong sasakyan natin. Although madali lang naman, kaya na natin i-figure out kung paano ikabit yung radiator nito. Ito binabala ko rin kasi, ang binabala ko rin kasi muna dito, sana magpapalit ako ng coolant. Kasi nga, pag tinignan natin yung coolant nito, iba na yung kulay. Try natin kung makikita natin. Iba na yung kulay ng coolant niya eh. Ayan, oh. Hindi na siya pink eh, may mga parang makalawang na siya. Ang bala ko pa naman sana, palitan muna siya ng coolant. Kaya lang ito, gastos na tayo na ng malala dahil pagpapalit na tayo ng buong radiator. So, mabuti na rin yun kasi nga, hindi natin alam yung history ng sasakyan. Baka eventually, pagka nagbabiyahe tayo, doon naman tayo magkaroon ng leak or problema sa ibang parts. Ginagawan ko nga siya sana ng remedyo para hindi na natin papa-home service. Kaya lang, yun, wala akong makitang nipple. Yung nipple na mabibili natin sa, meron akong nakita mabibili sa Shopee. Kaya lang, ang dating niya is 7 pa. So, mga 1 linggong matatenga tong sasakyan natin. At yun nga, kung bibili ako nun, tapos ire-remedyo lang natin dito, papalitan din naman natin yung radiator. Kaya less nga lang yung pa-home service na na bayad natin kung sakasakali, no. Pinifigure out ko guys, kaya ko naman siyang tanggalin kasi ito lang naman eh. Holder and then ito. Pag natanggal na natin to, yung pan, tatanggalin lang yung pan connection ng pan para mahugot natin yung buong radiator. Then meron lang siyang screw sa ilalim. Ang problema lang din guys, isa dito sa paggagawa nitong kotse, na medyo alanganin ako kasi nga mababa lang yan, no? Hindi katulad dun sa crosswind natin na kayang-kaya ko sumot sa ilalim kung kailangan. Dito, ulo pa lang dito, hindi na magkasya. Medyo mahirapan na tayong sumot-sumot sa mga ilalim. Yun nga, medyo may injury pa tayo kaya mahirapan tayong sumot sa ilalim. Alright, so update ko na lang kayo guys kung anong gagawin natin dito sa sasakyan, ano? Vlog ko na lang pagka may gagawa na. So yun nga pala guys, yun nga maganda pagka tayo ay nag-check. Chine-check natin yung sasakyan bago tayo umalis. So naiiwasan yung mga aberyang ganyan kasi kung makikita nyo may leak, magkakaroon na kayo ng idea kung kailangan, pwede pa ba kayo makaalis or hindi na. So yun ang isa sa mga tips natin, bago kayo umalis, kung kayo mag-drive, check nyo muna. Buksan nyo muna yung engine bay, yan naman saglit lang yan para i-check up or tingnan. Para lang tingnan nyo kung nagbabawas ba kayo ng coolant, may mga leak ba sa mga kung saan-saan,
Tsaka yung every Saturday or Sunday, kung wala kayong gagawin, magpunas-punas kayo ng mga sulok-sulok ng mga sasakyan nyo para kayo, minsan makikita nyo rin kung may diferensya ba yung sasakyan o wala. Kasi madali yan eh. Pag nakita nyo na mayroong mga basa-basa na wala naman dati, magtataka na kayo kung bakit meron siya nun. Saka magkaka-idea na kayo, ano ba yung dahilan. Yun. So yun yung mga tip natin para sa pag-aalaga ng sasakyan. So hello guys, time check. Magpa 5:15 ng umaga, Tuesday ngayon. At eto nga, bumili na tayo ng Asahi Radiator Assembly. So Asahi yung nabili natin kasi ito yung available sa auto supply na malapit dun sa school. Doon ako bumili para madaling ibalik if ever na magkakaroon ng problema kasi tapat lang ng school. Kasi pagpasok ko, sinabay ko na yung pagbili tapos binyahin natin pa uwi. So commute lang tayo kahapon, Lunes. Bumili na tayo and then ngayong umaga nga, kaya maaga tayong gumising is para maikabit natin. Mas gusto ko kasi na ako yung magkakabit ng radiator. Medyo inaral ko na naman kung paano siya ikabit dahil nga may mga things pa tayo sanang gustong makita dun sa sasakyan na hindi natin magagawa kung tayo ay nagpa-home service. Tapos pag nagpa-home service pa tayo, medyo alanganin ako sa oras dahil sa tanghali kailangan ko na makapasok. Yung home service syempre magsisimula yan usually 7 or 8. Malayo pa yung mag-home service sa atin. So syempre para makatipid na rin tayo dahil yung Asahi na nabili natin nagkakahalaga ng 4,500. Ayan, akala ko nga parang tip. So ayan, nakalagay naman Altis 2008 to 2013 automatic second gen. Asahi yung tatak Ayan, Altis 2008. Ayan. Tara, buksan natin to guys. Ito nabuksan naman na natin, binalik lang natin kasi ngayon lang natin umaga or gagamitin. Pareho naman siya Ito yung naputol din sa atin. So meron siyang lagayan ng fittings dito para dun sa oil cooler yan. Lower radiator hose and then upper radiator hose. So tingnan natin guys mamaya kung kaya natin siya ikabit at kung hindi naman, di tatawag tayo ng rest back. So ayan, nahanda na natin guys yung mga gamit So dapat kagabi ko pa siya sisimulan. Kaya lang alanganin tayo sa oras dahil nga gabi na tayo dumating, alas 8 na. So baka hindi natin matapos, then syempre makakabulahaw tayo sa kapitbahay. So ngayon 5:30, mga gising na naman yung mga kapitbahay natin kasi nagpe-prepare sila ng kanilang pang morning. So simulan na natin guys. So unahin natin guys is yung pag-pry out ng engine cover sa ilalim. Yan, so dito sa ilalim meron siyang mga engine, meron tong mga tornilyo. Yan, may tornilyo. Ayun. Tapos doon sa ibang part, ito lang naman harap na engine cover ang tatanggalin natin. Tapos may ipapry out tayo ng mga ganito. Ayan, tulad yan. Para mas mabilis tayong kumilos mamaya. So, pry out muna natin. Ito lang ang mahirap guys. Pag suot-suot sa ilalim. Masikip. Hindi natin basta-basta makita yung mga ipapry out natin. Ito sa bandang kabila. Ayan. So ayan guys, sugutin lang natin itong engine cover. So sunod natin gagawin guys is magde-drain tayo. So hanapin nyo lang yung drain plug dyan sa ilalim. Dito sa may upper radiator hose. Naglagay na rin ako ng panaho doon sa ilalim. Pihitin nyo lang yung drain plug. Ayan Ito, yung drain plug. Bukas natin. So, ayan yung drain plug. Drain natin yung laman. Ayan, so nagde-drain na siya. Gamit lang gana natin. So habang nagde-drain tayo, luwagan na natin tong radiator holder. Ito si Shane, umaga-umaga, kasama natin. So dalawang holder to, kaliwa at saka kanan. Tapos, gamit ang pliers. Ayan. Alisin na natin itong
hose papunta ng reservoir. Pwede kayong kamayin, pwede nyo kamayin kung malambot lang, at kung hindi naman, gamit kayo ng pliers para matanggal yung clamp. Ayan, tanggalin na natin to. So ito naman natanggal na natin. And then dun sa medyo masikip lang dito sa lower radiator hose, no. Ito yung mga medyo critical. Tanggalin natin itong upper radiator hose. Sa lower radiator hose. Yun, so dahil nahihirapan tayo tanggalin yung lower radiator hose, tanggalin muna natin tong cover, no? Ito sa ibabaw. So ito muna yung tanggalin natin. So pag hindi natin natanggal yan, hindi natin kayang tanggalin, patawag na tayo ng backup. So yan guys, tanggalin natin yung cover nya. So ito ipapry out lang natin dito, may lock to na itatanggalin natin. Guys, kanina nagsimula tayo ng madilim pa, ngayon maliwanag na, pero hindi ko kasi matanggal talaga yung lower radiator hose, no, kasi yung isa kong kamay may pilay, tapos masikip pa. So nahirapan tayo, tawag tayo ng backup. Tawag tayo ng backup guys. Mahirapan tayo, sumakit na rin yung likod ko, kayoyo ko. So yun guys, natanggal ko na yung lower hose, ano. Ito na lang na dalawang hose ng oil cooler. Nakalas ko na guys yung lower radiator hose. Ayan, nakalas ko na siya. So natin, lilinisan na lang muna natin to para mamaya pagkabit madali na ng ating foam cleaner. Yan. So ayan guys, nalinisan na natin, no, nagamit yung foam cleaner natin. Ito yung isa sa mga bagay kung bakit gusto ko mag DIY. Nalilinisan ko yung mga ganyang part, no. Yung iba kasi syempre pagka yung service nila kabit at kalas kabit lang, yung mga ganito hindi na natin nalilinisan, no, kasi kakabit na lang ulit, no. Pero pag tayo nag DIY, yun, napupunasan natin ang gusto nating punas, napupunasan natin ang nalilinis natin ang gusto nating linis, no, without additional charge. Yun nga lang, may mga times na tulad nito na gustuhin man natin, yun nga lang, injured tayo at wala tayong ganong tools para gamitin, no, sa pagkakalas. Medyo nahirapan tayo. At ito nga pala yung coolant guys nung sa nakuha natin sa radiator, no. So nakita natin parang meron na siyang pink pa naman, ayan, no, pink. Kaya lang parang ano na siya, may halong kalawang na, no. Hindi na siya yung luminous pink. Tapos ayun, no, parang may mga residue ta. Ayan, nagpalit na rin tayo. Ilan ano na rin to eh. Hindi ko alam kung ilang taon na rin yan. So yun guys, success na tayo, natanggal na natin tong isa. So habang naghihintay tayo, kinakalas-kalas na natin. So guys, eto, lalagyan natin to ng tie wire. Ililiko natin ng konti kasi may langis to. Baka tumulo. Galing kasi yan sa oil cooler ng ATF. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Para saan pa tayo naging Secolite shop, no guys, kung hindi natin kayang gawa ng paraan. So gagawa natin ng paraan. So, ayun, natanggalan natin yung clamp, yung hose na lang ang tatanggalin natin. Nagawa natin ng paraan. So, ayan guys, success na tayo. Tanggal na yung dalawang hose sa oil cooler. May bracket yan dito guys, no, dito sa may fan. May bracket yan. Ito, tinanggal ko na kanina, Gis. So, success. Bubunutin na lang natin tong radiator fan. So, ayan, galaw-galawin lang natin tong socket. Ayan, so pag nabunot na yan, meron pa siyang kapitan dito. Pa-pry out nyo lang to. Pry out nyo lang dyan sa butas. Okay, so natanggal na natin. Set aside muna natin dito sa gilid. So next na gagawin natin dyan is itataas na natin yung radiator. So para matanggal nyo siya guys, meron siya dito. Ayan, meron siyang parang nakaklip dyan. Ayan. So dapat matanggal nyo din to para mabunot nyo yung radiator. May separate nyo sa condenser. Kasi sumasabit yung condenser dito. Yun. Sing ganyan. Angat ng unti-unti. Ililis nyo lang yung condenser.
So, yun guys, natanggal na natin. Success tayo. Yeah. Inabot na tayo ng pagka-lobat guys. So, ito naman, ayan, may tornilyo sa ilalim. Yun, tumulo pa. So, ang sunod natin tatanggalin guys is itong fan, no? Meron yan tornilyo sa ilalim ng radiator. Ito, G, dalawa. Tanggalin na natin guys, yung fan. Ngayon guys, tanggalin na natin itong reservoir, no? So, para matanggal siya, meron siyang tatlong tornilyo dito, ito, tsaka dito sa ibabaw. So, number 10, kalasin nyo lang. Tapos, iaangat natin. So, ito naman, clip lang to. Ayan. So, pag natanggal nyo na yung tornilyo, hugutin nyo lang to pataas. Ayan. So, tanggalin lang natin to guys, itong tornilyo. Tapos ito, i-unclip nyo lang naman to. Para matanggal nyo yung hose. Yan. Para malinisan nyo rin yung hose. So, pagkatapos natin hugasan, balik na natin sa pwesto. So, reverse lang natin yung process. At ayan, pinunasan na rin natin to dahil madumi. Kanina madumi, di ba? Pinunasan na rin natin yung paglalagyan niya. So, balik lang natin sa pwesto niya. Yan. And then, balik natin yung mga tornilyo. Guys, update lang, no? Yung fittings kasi nung ating radiator, ganito lang, maliit, 8. Kaya lang, yung nabili nating Asahi, yung nabigay sa atin, is Gis. Malaki dun sa butas ng ating hose. So dito, hindi siya papasok kasi ang kasukat niya, ito lang, yung ganyang maliit lang na tubo. Yung napabigay sa atin na radiator is malaki. Sinlaki na nung hose. So hindi siya papasok dun sa hose. So ang tendency is ibabalik natin yung radiator. Ayan. So sana may balik pa natin at mapalitan nila, no? Kung hindi mapalitan, makaripan tayo. Kasi hindi natin magagamit. Hindi ko naman pwedeng pagpalitin yung puwetan, no? Kasi iba rin. Sana isasalpa ko na lang dun sa fitting niya. Ito, para wala tayong problema kayo. So may papayo ko lang guys, kung bibili kayo yung bibili ng radiator ninyo, no? So dapat check nyo yung fittings. Ayan. So, isa sa mga hindi ko na consider. Palibasa ay ngayon pa lang tayo magkakabit ng radiator ng Altis. Ano? Hindi natin napansin agad yung fittings. Maliit pala. Tsaka nakasealed kasi yung box. So, nakita ko lang nung binuksan ko. So, ayan guys. Ito lang yung mga scratches ko sa pag-DIY. So, yan lang naman yung mga consequences sa pag-DIY. May sakit ng katawan at tsaka masakit sa mga scratches. Ayan. Tsaka pagod, no? Yun. Pero, ang maganda doon, natututo tayo dun sa sasakyan natin. Nakikilala natin yung ating sasakyan sa pag-DIY. Yun nga lang, ang aking may suggest, pagka kayo ay hindi masyadong malakas ang loob at saka hindi masyadong sanay pa, tumawag na lang kayo ng mekaniko or pag-aralan nyo muna yung sasakyan. So tulad nyan, yung nabili ko is hindi pala kasukat yung fittings. So yan, ngayon lang natin nalaman yun kasi nga hindi naman tayo sanay dito sa Altis, sanay tayo sa Crosswind. So yan yung mga goods and hindi naman bad learnings, goods and learnings natin sa pag-DIY. At saka yan, malalaman nyo kung ipaglilinis kayo ng misis nyo pagkatapos nyo magkalat dun sa garahe. Ayan, di ba? Tsaka yung pinaglabahan niyang langgana, yun yung ginamit ko na pangsahod. Dilinisin na lang niya yun mamaya kasi papasok na tayo, malilate na tayo. So natapos tayo guys ng pagkakala siguro mga 8:30. Ayan, 8:30. 5 tayo nagsimula, 8:30 tayo nagtapos magkalas. Pero yun naman ay paputol-putol kasi nga meron tayong chances na muntik na nating hindi matapos at may mga chances na hirapan tayo at patigil-tigil tayo dun sa ating ginawa. So update ko na lang kayo guys, nakapagpalit na ako ng radiator. Alright guys, back to the ball game tayo ngayon. It's already 8:30 ng gabi. Dapat magpapaservice na tayo kay Sir CSE ng BC Works Pariparan. Kaya lang hindi kami masyado nagkaintindihan kanina kasi sabi niya wala siyang tao, pero sa umaga pala yon. Tapos
willing pala siyang servicean ngayong gabi yung sasakyan natin. So ngayon, hindi ko siya agad na i-message kasi ang akala ko bukas pa ng gabi yung magiging usapan namin if ever na hindi magiging maayos itong ating pagkakabit. So regarding do sa fittings kanina, yun, hindi natin na ibalik. So ay tinry natin na ibalik sa shop radiator na malaki yung fittings, kaya lang ayaw nila talagang palitan, tapos ayaw nila rin mag-refund. So, ang ginawa na lang is yung meka niya nag-offer na lang siya na yung fittings ng luma natin idudugtong dito sa fittings ng bago. So ito ngayon yung nangyari dyan. Medyo pangit nga lang yung pagkakahinang, pero sana tumagal at saka sana maging maayos, ano. Yun. Para lang hindi na tayo magpapalit ng hose at yun nila yung gagamitin natin. Kasi ayaw na talaga nila mag-refund, ayaw na naman din talaga nila mag-change item. So ito yung radiator natin, hindi ko pa nga nabubuksan, ano. Yun. So shoutout muna kay Boss CSC Vargas ng BC Works Paliparan na willing siya talaga magpunta ngayong gabi. Kaya lang talaga hindi kami nagkaintindihan. Pagdating ko dito kasi, magbabiyahe pa sila, so baka mga 9 pa sila makarating, tapos gagabihin. Iniisip ko rin naman na masyadong gabi na. So sabi ko, itatry ko munang gawin, at pag hindi ko siya kayang ayusin, tsaka lang ako magpapaservice bukas ng gabi. Yan, so try natin guys, ano. So yan yung luma, at ito yung bago nating radiator. So ikakabit ko muna itong mga fittings. So ayan guys, sino yung nandito sa atin? Si Consi at ang BC Works Paliparan, kasama si Carlo. Hindi ko ito kilala. Si Leo, ayan. So nagpa-service na ako sa kanila guys, kasi nga yun nga, gabi na tayo makaka-uwi. At yung radiator na nabili natin, hindi talaga kasukat. So nasabi naman natin doon sa unang vlog natin na una yung fittings yung problema, ginawa ng paraan. And then, yung inilalagay na natin doon sa radiator pan, ano naman siya, hindi siya kasukat, ayaw talagang pumasok, tsaka yung cover. So nangyari, binalik ko na naman kanina yung radiator. So buti na lang pinarepand naman tayo kasi pinakita ko talaga na hindi kasukat. So nakarepand tayo, and then diretso tayo sa shop niya na sir, at yun, nakiusap tayo na magpapa home service na lang tayo. At syempre yun, pinagbigyan naman tayo ni bossing. So kung kailangan nyo ng mga services like this, ano, home service, mag-message lang po kayo sa BC Works Paliparan, ano, at saka kay Sir CSC Vargas. Ayan. Ayan. So, dumating ako dito, ano, malos ilang minutes lang, tapos nakakabit na, konti na lang. Ang bilis nga nila eh. Kung tayo yung magkakabit ito, baka ubutin na naman tayo ng, ano, mga 11 o'clock ng gabi. So, good thing, ayun, nakakuha sila ng kasukat na radiator, yung wala tayong magiging problema, no. So dapat yan sana guys kagabi pa, kaya lang ano, nagkasalisi kami ng schedule ni sir eh. Yan. So wala pa rin pyesa. Buti na lang hindi ko sila pinapunta kagabi kasi nga kung pumunta sila tapos hindi naman pala swak yung radiator, sayang yung punta nila. Sakto lang sir, no. So ayan, galing pa silang Paliparan guys, tapos ito nag-service sila sa 13. Okay, sir, baka may imbitahan mo sila sa shop mo. Mga kaulit shop, kung sakali may tempo kayo, may problema kayo sa sakyan nyo, pasilan po kayo sa BC Works Paliparan. Yan ang partner shop natin mga guys, kaya subok na natin sila. Tsaka wala tayo ibang pinupuntang shop eh. Merong pinupuntang isa, yung kumpare ko, syempre kumpare ko yun. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, ayan o, di ba? Ito yung fittings niya, yung dati, ang laki, hindi kasya. Tapos ang gusto pa, ipipilit dun sa hose. Sabi ko pa pipilit yan eh, kasi laki na nung hose yung fittings. Ayan, so nagpa-service na rin tayo para sigurado yung kabit guys, no? Although kaya naman natin, kaya lang yung hirap, syempre. Eh, sabi naman ni Mrs., pa-service mo na para di ka nahirap. O ayan, nagsasali na sila ng ano, distilled water muna yung ginamit ko guys. Kasi magdi-drain pa ako kasi yung ibang coolant na nasa loob ng engine block. Para ano pa siya, lumabnaw pa. Tapos drain tayo bukas ng umaga, and then salin tayo ng coolant na bago. Yun talagang coolant. Toyota na ipapalagay natin. So yun guys, start na sila. Ganun na lang, kailang natin yung ano, palabasin yung air pocket. Tsaka check na mga kung may maglilik pa. Pero palagay ko wala nang leak yan. Sila pa, isang tirada lang yan.
So yun guys, pinintay lang na umikot yung fan, ano, kasi kailangan na mawala yung air pocket niya, makaikot yung laman ng radiator natin. So ang tip dyan, hahawakan nyo yung tubo dito, dapat mainit, and then dito sa baba dapat mainit din. Kung malamig pa dito, meaning hindi pa umu-open yung thermostat, hindi pa nagsisirculate yung laman ng radiator. So, hindi nyo siya pwedeng itakbo. Kasi once na itinakbo nyo siya, ang tendency is mag-overheat yung sasakyan ninyo. So, kailangan mawala yung air pocket through this. Ito medyo matagal-tagal. Siguro mga ilang minutes na namin pinatatakbo. Yan. Yan, umikot na yung pan. Diba? Umikot na yung pan. So, pag hindi umikot yung pan, hintayin nyo umikot bago nyo patakbuhin. So, dapat sabi may bossing, mga 3 ikot ng pan. 3 automatic na ikot. Para sure. So, yun nga. Sabi kanina, hawakan nyo tong upper hose. Mainit dapat. At kung malamig pa yung lower hose, yun, malalaman nyo na hindi pa nag-open yung thermostat. So, dapat mag-circulate yung laman niya sa system. So, ngayon pala nagpapasalamat tayo sa Team BC Works Paliparan, ano? Ayan, kina Consi, kay Carlo at saka kay Leo. Ayan. Sa pag-responde sa atin dito sa bahay. So, ayan guys, final checking na lang si Bossing, ano? So, again guys, kung gusto nyo magpa-home service at saka kung meron kayong mga kailangan ipagawa sa sasakyan ninyo, punta lang kayo sa BC Works Paliparan, no? Doon lahat tayo nagpumupunta at kontakin nyo lang si Sir Jesse Vargas, si Consi. So, yun lang ang masishare natin sa araw na ito at sana may na-imbag na naman ang kapakipakinabang. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe nyo lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Siyempre, subscribe and ano na lang yung like and share na rin kayo dun sa BC Works Paliparan Facebook page and YouTube channel nila. Yan, meron din sila sa TikTok.